Nagpapasalamat sa inyong lahat dahil ginawa niyo ng maayos ang trabaho niyo at pinili niyong manatili dito. Dahil dyan, bibigyan kayo ng malaking bonus ni Lolo Axus. Yay! Aniya na parang bata na tatalon-talon pa. Narito silang lahat ngayon sa bulwagan ng mansyon para lipunin lahat ng tauhan ni Lolo Axus. Ayon kasi sa asawa niya, ay nag-alisan ng mga tauhan ng matanda kaya kinakailangan nilang magsagawa ng ganitong event. Natuwa ang mga tauhan ni Lolo Axus. Maging si Butler Juan ay napapalakpak. Mrs. De La Cuesta, kasama naman ako sa tataasan ng sahod, hindi ba? Pabiro nitong tanong. Siyempre, ikaw pa? Nagkaroon ng raffle, ang mapipili mag-uuwi ng malaking halaga. Gulat na gulat si Camila nang malaman ng basic salary ng mga tauhan. Tinalo pang nag-uopisina. Nasa 40 pa ang bilang ng mga tauhan sa mansyon. Pero dahil sa napakalaki at lawak na mansyon, ay nagmistula yung kakaunti. Maraming salamat po Miss De La Cuesta. Maluhaluhang pasasalamat ng isang matandang babae na yumukod pa sa kanya. Sa tinagal-tagal kong naninilbihan sa mansyon na ito ay ngayon lang kami sumaya ng ganito. Dahil sa inyo ay nakaranas kami ng ganitong event. Ngayon lamang kami ng mga kasama ko nagkaroon ng pagkakataong mag-usap at magsaya. Yun nga ang narinig niya ni minsan hindi nagkaroon ng event para sa manggagawa rito. Bawal mag-usap ang mga tauhan, maliban kung may kinalaman sa kanilang gawain. Bawal ang umalis o bumalik sa kanilang pamilya. Ganito rin ang rules sa isla noon. Kaya lang pala sila nakakapag-usap ni Luna at Belinda ay dahil palihim na inutos ng asawa niyang hayaan siyang makipag-usap at makipagkaibigan. Sabi na nga ba patay na talaga sa kanya ang asawa niya sa kanya noon pa man. Lahat ng mga tauhan ay binigyan ng 10 times bonus ng kanilang basic salary. Hindi pa kasama ang kanilang mga nakuhang prizes. Nakangiting nag-thumbs up si Camila sa asawa niya na nakaupo sa may dulo. Hindi niya alam kung anong nakain nito at biglang sinabi sa kanya na pangunahan ng event na ito. Pero nagpapasalamat si Camila rito. Nakita niya kasi kung paano sumaya at magkaroon ng buhay ang mga mukha ng manggagawa sa mansyon na ito. Kumunot ang noon ni Camila nang makita si Jason. Marami itong mga kasamang lalaki. Nakita niya rin na meron itong ibinulong sa asawa niya. Narito pala to. Pero bakit hindi niya alam at nakitang dumating ito? Butler Juan, natigil siya sa pagsasalita nang makitang wala nito sa kinatatayuan nito. Saan naman kayo nagpuntang lalaking yun? Nasa kanya pa ang sobrang naglalaman ng bonus nito. Manang, pwede ho bang pakihati dito kay Butler Juan? Pakiusap niya. Sige ho, Mrs. De La Cuesta. Wika ng matanda bago umalis sa kanyang harapan. Bago lumapit sa asawa niya nagdala siya ng salad para dito. Marami din kasi siyang pinaghandaang pagkain para sa lahat. Napanguso siya nang biglang natigil ng kapatid at asawa niya nang dumating siya. May pinag-uusapan ba ang mga ito na hindi niya pwedeng malaman? Pabagsak siya ang umupo sa kandungan ng asawa. Siguro chicks ang pinag-uusapan niyo. Pinaningkitan na Camila ng mata ng dalawa. Huwag na huwag niyong subukan. Iba ako magselos at magalit. Tumingin si Camila sa asawa. Walang mafia-mafia sa akin. Pasabugin kong itlog mo. Lusaw sa akin yan. Sinama ni Camila ng tingin si Jason na tumawa o kaya bigla tong natigil. Nahalata siguro nitong hindi na maganda ang mood niya. I decided to marry you twice. Sa tingin mo, may puwang pa sa isip ko ang ibang babae. Napailing si Jovito. Ang laki ng ngiti nito sa labi na parang tuwang-tuwa pa na makitang nagsiselo siya. Don't worry wife, you are the only one who occupied my heart. Ikaw lang at wala ng iba. Kainis naman, sa tuwing nakikita ko kayo, puro katsisihan na lang ang nakikita at naririnig ko. Hindi maipintang mukhang sabi ni Jason. Sige na Kuya Z, alis na ako. Kuya, sabay silang napatingin sa gawin ng isang babae na marinig ang matinis nitong tinig. Samantalang ang asawa niya ay parang walang pakialam. Nakayakap lang ito sa bewang niya at nakasubsob ang ulo sa leeg niya. Siniko niya si Jovito. Kuya daw, aniya. Nalukot ang mukha ni Camila nang makitang hindi nag-isang babae. Kasama nito si Agnes. Umastamang sabihin si Chelsea. Nang makita siya ni Chelsea ay napalunok ito. Aba dapat lang. Hanggang ngayon ay hindi niya makalimutan ang ginawa nitong pagtraidor
at pagsisinungaling sa kanya. Pero kahit na ganoon ay gusto niyang magpasalamat sa ginawa nito. Kung hindi kasi dahil dito ay hindi niya makikilalang asawa niya. Kuya, totoo ba na malala ang lagay ni Lolo? Lumuluhang tanong ng babaeng kahawig ni Chelsea. Sa tingin niya ay kasing edad ito ng kapatid niyang si Jason. Nang tumango si Jovito ay mas lalo tong umiyak. Nanginginig naman ang kamay na inabutan to ni Jason ng panyo. For you, Miss, ganda. Hindi tinanggap ng babaeng inabot ng kapatid niya, inikutan pa nito ng mata si Jason. Sinong mga basurang kasama mo, kuya? Clara, pagsuway ni Jovito sa babae. Camila, pasensya ka na sa kapatid ko ha. Ganyan talagang dila ng impaktang yan. Tabi niya ang ngiti ni Chelsea. Halatang nailang pa sa kanya. Pilit nang ngumiti siya kahit ang toto'y gustong-gusto niyang ikutan ng mata si Clara. Relax lang Camila, bata yan, huwag kang papatol. Isip-isip niya. Ayos lang, bumaling si Camila kay Clara. Pero sa susunod na tawagin niya akong basura, may paglalagyan siya. Wala lang kang ngiting-ngiting sabi niya. Kuya! Mangiyak-ngiyak na tumingin ang dalaga sa asawa niya na parang nagsusumbong. Malakas na humalakak si Jovito na ikinatulala ni na Chelsea at Clara. Nakita niya kung paano manghilakbot ang mukha ng dalawa. Teka, bakit parang takot na takot ang magkapatid? Anong ginawa mo sa pinsan namin? Bakit nagkaganyan na si kuya? Tanong ni Clara habang si Chelsea naman ay nakanganga at hindi makapagsalita sa pagkabigla. Napatili siya nang buhatin siya ni Jovito. Let back together, wife. Napanganga na naman ang magkapatid. Kabaliktaran sa mukha ng kapatid niyang hindi na naman maipinta ang mukha. Masanay na kayo, maya't maya maglandian ang mag-asawang yan. Ikaw, Clara, kailan mo kaya ako gaganunin? Masuka-sukang inirapan ni Clara sa Jason. In your dream, manyak? Napangiti si Chelsea. Mukhang maganda naman ang kinalabasan ng lahat. Marunong na siyang ngumiti at tumawa ngayon, hindi katulad dati. Napaiingo si Clara. Basta, I don't like her. Inalis niya ang kastigan ni kuya. Lolo? Oh my God, please don't die. Umatungan na iyak ni Clara. Sa kwarto ay boses lang nitong maririnig. Kahit si Lolo Axos ay parang gusto nang magtakip ng tenga dahil sa ingay nito. Nalukot ang mukha ni Jason nang makitang pasimpleng yumayakap si Clara kay Butler Juan. Clara, you're overreacting. Lolo is just exhausted, right? Napapalunok at may pag-aalangan tumingin si Chelsea kay Jovito. Hindi ba wala namang sakit si Lolo Axus? Meron siyang sakit at hanggang ngayon hindi pa rin namin malaman kung ano to. Walang pagdadalawang isip na sagot nito. Iniwan nilang mag-asawang magkapatid. Kasama sina Butler Juan at Jason sa loob ng kwarto ni Lolo Axus. Hindi niya mapigilan ang maluha nang makalabas sila. Nang makita ni Jovitong luha niya, nakita niya kung paano naggalawan ang panga nito sa galit. Huwag kang mag-alala. Dahil gagaling si Lolo Axos' wife. Nagpatawag ako ulit ng mga magagaling na doktor. Habi, please, magpatawag ka na kagad para malaman na natin ang sakit ni Lolo Axos. Awang-awa na siya sa matanda, halos hindi na ito makatayo at makahakbang. Nang dalhin niya ito sa labas para magpaaraw ay hirap na ito. Kinakain na ng sakit ang lakas nito. Wife, thank you ha. Para saan? Pinagsalikop ni Jovito ang kamay nilang dalawa. Thank you because you genuinely care. Ngumiti siya rito. Lahat ng mahalaga sa'yo'y mahalaga din sa akin, Habi. Dahil mahal kita. Binuksan ni Jason ang kwarto at naunang pumasok. Bukod sa kwartong to, wala na ako nakitang kahina-hinalang mga bagay sa loob ng mansyon. Ganon din ang sinabi ng mga kasama ko nag-inspection. Imporma ni Jason kay Jovito. Itong inutos ni Jovito kay Jason. Ang mag-inspection sa buong mansyon at maghanap ng kahina-hinalang bagay nang hindi nalalaman ng lahat ng tauhan ng hindi mabahala ang taong hinahanap nila. Ito ang dahilan kaya inutusan ni Jovitong asawa na mag-organize ng event para sa lahat ng manggagawa ng mansyon. Kumunot ang noon ni Jovito nang makitang mga nagkalat na bulaklak sa paligid ng kwarto. Ito ang kwarto ng dating hardinero sa mansyon ng kanyang lolo. Ang sabi ni Butler Juan ay hindi ito kasama sa pinaalis ng kanyang abuelo. Nagpa siya daw itong umalis dahil sa katandaan. Niluhod ni Jovitong isang tuhod para tingnan ang mga bulaklak kung nababalot ba ito ng dugo. Kapareho to ng pinapadala kay Camila. Puting rosas na nababalot ng dugo. Wala ka na bang ibang ipapagawang iba sa amin bukod sa halugugin ang lahat ng kwarto dito sa mansyon? Tanong ni Jason. Pwede naman nating malaman kung kanino sa kanilang hinahanap mo. I-torture natin sila katulad ng karaniwang ginagawa ko noon.
Tinaas nitong kamay nang tingnan ito ng masama ni Jovito. Okay, fine. Nagsasuggest lang naman ako para mapadali ang paghahanap natin. Bumuntong hininga si Jovito. Tama si Jason, yun na lang ang tanging paraan para malaman niya ang katotohanan. Pero hindi niya gustong maging masama na naman ang tingin ni Camila sa kanya. Nakapagtataka, kung matandang yun ang hinahanap ko, hindi dapat siya nag-iiwan ng bakas bago siya umalis. Hindi ito may gawa't sigurado siya sa bagay na yon. Gusto lamang malihis ng taong yun ang atensyon nila. Tama ka, Kuya Z. Yun din ang nasa isip ko. Kaya posibleng nasa mansyon pa siya at naghihintay ng pagkakataon para gawin ang totoong pakay niya. Nag-alala si Jason bigla para sa ate niya. Kuya Z, mas mabuti pa sigurong ilayo mo na si ate dito. Kung ikaw ang pakay ng taong yun, mas makakabuting ilayo na muna siya para hindi siya madamay. Well, that's my plan. Pero nang sabihin ko sa kanya na magbabakasyon na muna sa ibang bansa, hindi siya pumayag. Ang gusto niya kasama pa ako. Napangiti sa Jovito na parang natutuwa pa, kaya naman napailing na lang si Jason. Hindi ito ang tamang panahon para matuwa o kiligin. Pero itong si Jovito ay walang pinipiling lugar. Ano ang balak mo ngayon? Paano kung mapahamak ang kapatid ko? May gusto pa akong ipagawa sa'yo, Jason? Tumayo si Jovito at tumingin dito ng seryoso. Ikaw ang uutusan kong gawin ito dahil ikaw lang ang tsak na makakagawa nito. Ang grupo ni Naluni at Raul ang ligtas na magdadala ng mga doktor dito. Pasasamahin ko naman sa yung grupo nila Ampong para samahan ka. Sabihin mo lang ang ipapagawa mo, Kuya Z. Gagawin ko kahit na ano basta para sa ate ko. May determinasyon, sabi ni Jason. Gusto kong mag-imbestiga ka. Alamin mong lahat ng background ng mga tauhan ni Lolo. Nakikiusap na tumingin si Jovito kay Jason. Alamin mong lahat bago matapos ang isang buwan. Malapit na kami ikasal ulit ni Camila. Sana bago kami ikasal ay matapos ng tungkol sa bagay na to. Pagkatapos mag-usap ay nagmamadaling umalis si Jason kasunod ng mga tauhan na inatasan ni Jovito na samahan ng binata. Nagulantang ang lahat kinabukasan nang makitang isang bangkay na nakasabit sa kisame. May lubid to sa leeg at mukhang nagpatiwakal. Manang, natutup na lang ni Camila ang bibig na makitang matandang nagpasalamat sa kanya kahapon. Itong inutusan niya maghatid ng bonus kay Butler Juan. Kaya pala hindi niya na ito nakita dahil kinitilan itong sariling buhay. Nakakaawa naman si Aling Saling. Tuwang-tuwa pa siya kahapon na nagkakwentong ipapadala niya lahat ng premyo at bonus ng tanggap niya para sa kanyang pamilya. Awang-awang bulong ng kasamahan sa trabaho ng matanda. Tumingin si Camila kay Jovito. Paano humigpit ang yakap ng kanyang asawa sa bewang niya? Para itong nababahala. Hindi dahil sa nangyari ko, hindi dahil sa kanya. Masayang pinakita ni Camila ang bulaklak na nasa bulsa ng bestida niya. Namulatan niya ito sa harapan ng vanity mirror niya kanina lang. Thank you nga pala sa bulaklak, Habi. Inamoy ni Camila ang bulaklak pero kaagad ding binitawan to ng maamoy na malansa to. Pinilig ni Jovito ang ulo para pigilan sarili na huwag sumigaw at magmura sa harapan ng lahat, lalo na sa harapan ng asawa niya. Habi, bakit ang bantot naman ang binigay mong bulaklak? Ang lansa! Lukot ng mukhang reklamo ni Camila. Nang puluputin na niya yun, inunahan siya ng asawa niya. Then throw it. Inagaw niya ng mabilis ang bulaklak sa kamay nito. Wife, just throw it. Bakit naman? Binili mo to para sa akin. Ngumuso si Camila. Kahit gaano pa kabantot ito, tatanggapin ko na lang. Basta sa susunod, wag mo na akong bigyan ng malansang bulaklak. Nawala sa kamay ni Camila ang bulaklak na agawin to ni Clara sa kamay niya. Excuse me, hindi magbibigay ng ganitong klaseng bulaklak si Kuya, okay? Nalaki ang mata ni Camila nang buhusan to ng tubig ng dalaga. See? It's fake. My God, hindi mo lang napansin na ang weird ng kulay nito? Shit, Clara, mura ni Jovito. Inagaw itong bulaklak at inapakan pagkatapos ay saka siya hinila paalis. Hindi maipintang mukha nito. Hindi niya tuloy malaman kung kanino to galit. Kay Clara ba o sa kanya na nagkamali ng akala? Pero kanino galing ang bulaklak na yon? Katulad nga ito ng binigay ng lalaki na kamaskara sa kanya. Pero malabo naman na dito ulit galing yon. Hindi kaya sa kapatid niya galing ito? Naningkit ang mata ni Camila sa naisip. Walang hiyang Jason yon? Balak pa yata siyang pagtripan? Pagdating sa kwarto ay kagad nang isinara ni Jovito ang pinto. Wife, listen to me. From now on, huwag ka nang tatanggap ng bulaklak sa iba. Naintindihan mo ba? Hindi niya maiwasan ng mapangiti. Bakit? Nagsiselos ka, no? Aniya sabay sundot sa tagiliran nito.
Mukhang nagsiselos ang asawa niya dahil sa mga bulaklak. Habi, huwag kang mag-alala dahil mukhang galing kay Jason ang bulaklak na yon. Gusto lang ako nung asarin at gustong pagselosin. Dahil hindi makatulog si Camila ay pinuntahan niya na muna si Lolo Axus sa kwarto nito. Nakita niyang bukas ang pintuan ng kwarto nito at nasa loob si Butler Juan. Huwag kang mag-alala dahil malapit nang matapos ang paghihirap mo. Napakaseryoso nito habang nakatayo't nakatingin sa matandang natutulog. Ang ibig bang sabihin nito'y gagaling na si Lolo sa paghihirap nito sa sakit? Nang itulak niya ang pinto ay automatikong lumingon to sa kanya nang walang kahit na anong bahid ng emosyon ng muka. Hello, Butler Juan! Bati niya rito. Nakakabilib naman to. Alas 3 na ng madaling araw pero gising pa rin ito para i-monitor ang lagay ni Lolo Axus. Alam mo, ang swerte ni Lolo Axus dahil may taong kagaya mong tapat at tunay na nag-aalala sa kanya. Hindi man lang niya nakitang napahinga ito simula nang magkasakit si Lolo. Sa tuwing inaalagaan niya ang matanda ay palagi niya itong kaagapay. Kailangan Mrs. de la Cuesta. Gusto ko kasing nasa tabi niya ako sa oras na gumaling. May kakaibang ngiti sa labing tura ni Butler Juan sa huling sinabi. Gusto mo ng kape? Nang tumango ito ay lumabas siya ng kwarto para magpunta ng kusina. Akala niya maiwan to sa kwarto ni Lolo Axus pero sumunod to sa kanya. Pagkatapos magtimpla inabot niya rito ang kape. Ngayon lamang niya napansin ang hawak nito sa isang kamay. Isang litrato. Kapatid ko. Sagot nito nang mapansin ang pagtatanong sa mata niya. Napaawang ang labi niya nang iabot nito sa kanyang litrato. Napakaganda ng babaeng nasa picture. Sa tingin niya nasa 15 pa lang ang edad nito. May katabi itong batang lalaki sa picture na sa tingin niya nasa 7 o 8 taong gulang pa lang. Ako ang batang nasa picture. Onsi na ako dyan. Biglang pagsili ng ngiti sa labi ng binata. Parang bigla itong may naalalang masayang bagay. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa batang lalaking nasa litrato at kay Butler Juan. Ikaw pala to? Bansot ka pala dati? Nalukot ang mukha nito. Tss, hindi ako bansot. Maliit lang talaga ako nung bata pa ako. Katuwiran nito. Kaya nga, maliit, bansot, punggok, gasol, pareho lang yon, git niya. Ang ganda ng ate mo. Teka, kaya ba gusto mo mag-artista dahil artista na siya ngayon at gusto mo sundan ng yapak niya? Aniya. Hindi malabong hula niya, pasok kasi sa pag-aartista ang ganda ng kapatid nito. Bumalatay ang kakaibang lungkot sa mukha nito. Iyan talagang pangarap ni ate, ang maging artista. Biglang pagtalim ng mata nito sa galit. Pero nasirang pangarap niya, ang buhay niya nang kunin siya ng mga taong yun. Lumarawan sa mukha ni Camila ang pagtataka. Ha? Sinong mga tao? Bigla'y ngumiti ito. Wala yun. Ikaw, ano nga palang pangarap niyo ng ate mo? Narinig ko na may ate ka rin pala. Nasaan na siya? Bigla'y tila nagbarang lalamunan ni Camila nang maalalang ate Emma niya. Wala na siya. Iniwan na niya kami ni nanay. Nilapag niyang baso na may gatas at malungkot na ngumiti. Nasa langit na siya kasama ni San Pedro. Nagkasamid-samid si Butler Juan sa sinabi niya. Mrs. de la Cuesta, wala ka bang balak na magpakalayo-layo at umalis sa pamilyang ito? Kumunot ang noo ni Camila at natigilan tumingin sa lalaki na may pagtatanong sa mukha. Hindi ba't hindi mo naman gustong mapabilang sa pamilya nila? Isa ka lang biktima ng walang magawa dahil sa kapangyarihan nila, hindi ba? Nagulat si Camila nang lapitan siya nito at hawakan sa kamay. Tutulungan kitang makalayo at magkaroon ng kalayaan, Mrs. de la Cuesta. Hindi pa huli ang lahat. May oras ka pa para makaalis sa pamilyang ito at hindi madamay. Makahulugan itong saad. Mabilis na binawi ni Camila ang kamay, nakaramdam siyang bigla ng pagkailang dito. May kakaiba dito na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya matukoy kung tama bang nakikita niyang emosyon sa mukha nito. Ang pagkamuhi. Wala kang dapat ikatakot, Mrs. de la Cuesta. Handa akong tulungan ka. Giit nito sa desperadong tinig. Nang makita nitong pagkailang na ekspresyon sa kanyang mukha ay mahina itong natawa. Naniniwala ka sa biro ko, no? Anito sabay halakak ng malakas. Napangiwi si Camila at tinignan to ng masama. Muntik na akong maniwala ha, ang galing mo palang umarte. Pero alam mo Butler Juan, yung una mong sinabi, totoo yun. Ayaw ko naman talagang mapabilang sa pamilyang ito noong una. Naalala ni Camila sandaling nag-apply siya ng trabaho. Akala niya isang simpleng trabaho lang ang naghihintay sa kanya, pero hindi pala. Pagiging asawa pala ng isang mafia boss ang kababag sa kanya.
Araw-araw kong iniisip kung paano ako makakabalik sa bahay namin. Sa ate ko, ayoko talaga na maging isang asawa ng mafia boss. Natatakot ako hindi lang kay Jovito, natatakot din ako sa sarili kong buhay. Ayaw ko pa kasing mamatay. Hindi niya mapigilan ng mapangiti ng maalala kung paano niya iniwasan noon ang asawa niya dahil sa takot dito noon. Pero nagbago ng lahat ngayon. Mahal ko ng asawa ko kaya naman. Wala na akong balak na iwan siya. Teka, ayos ka lang ba Butler Juan? Tanong ni Camila nang mapansing dumugo ang labi nito. Ayos lang ako. Nakagat ko lang ang labi ko dahil sa sobrang galit ko. Nakagat ko to nang hindi ko sinasadya. Salamat nga pala sa kape, Mrs. De La Cuesta. Nakakapanghinayang dahil malungkot nang ngumiti to. Dahil hindi tayo pwede, kahit na magkaibigan pa. Makahulugan nitong saad. Kumunot ang noo ni Camila. Pero magkaibigan na tayo, Butler Juan. Nag-iwas to ng tingin. Wala akong kaibigan na isang De La Cuesta. Sige, maiwan na kita, Mrs. De La Cuesta. Salamat nga pala ulit sa kape. Anito bago siya iniwan. Nagugulumihan na sinundan nito ng tingin ni Camila. Ano kayang problema ni Butler Juan? Nitong nakaraan napansin niya na madalas tong seryoso at madalas na parang seryoso. May problema nga siguro to. Anong ginawa niyo ni Juan dito ng 10 oras ng madaling araw? Muntik na siyang mapatalon sa gulat na biglang sumulpot si Clara. Pwede ba? Huwag ka namang manggulat. Nakakatakot naman ng babaeng to, bigla na lang sumusulpot. Nagulat ka kasi may ginagawa kang kababalaghan kasama si Juan. Humalakip-kip to habang nakatingin sa kanya ng masama. Camila, asawa mo ng Kuya Jovito ko. Tanggap ko na isang basurang gaya mong napangasawa niya. Pero ang landiin mo si Juan? Oh my God! Napasinghap to nang itapon niya sa mukha nitong natitirang gatas ng laman ng baso niya. What do you think you are doing? Oops, sorry ha. Dumulas kasing kamay ko. Mais lang sa kanyang tawagin siya nitong basura. Pero ang pagbintangan siyang nakikipaglandian sa ibang usapan na. Padabog niyang nilapag ang baso at saka tinignan to ng masama. Magpasalamat ka dahil hindi ko sinamang baso sa pagsaboy ng gatas sa mukha mo. Hindi mo nasabi ng ate Chelsea mo na hindi akong tipo ng nagpapatalo? Umatras to ng lapitan niya to. Don't you dare touch me. Kundi isusumbong kita kay Lolo at kay Kuya. Huminto siya at nginisihan to. Gusto mo samahan pa kita? Nakakainis ang ugali nito. Spoiled brat. Sa bagay, ano bang aasahan ni Camila sa ugali ng isang De La Cuesta? Nagpinsan nga ito't ang asawa niya. Sa susunod na akusahan mo ko ng kung ano-ano, ay hindi ako mangingiming putulin ng dila mo. Tsk, hindi ko alam kung anong nagustuhan sa'yo ng kapatid ko eh. Ang sama naman ng ugali mo. Asik niya bago to iniwan. Napakamot siya sa ulo. Oo nga pala, masama din ang ugali ng asawa niya. Natawa na lang si Camila sa naisip. Kinabukasan ay marami ang nagluluksa at nalulungkot habang inaalalayan ng dasalang kwarto kung saan nagpatiwakalang matanda. Kinausap niya si Jovito na magpapadasal siya sa kwarto kung saan ito binawian ng buhay. Pumayag naman ng asawa niya, kaya ngayon ay narito sila para ipagdasal ito. Para sa ikakatahimik ng kaluluwa nito, hindi talaga ako makapaniwalang magpapakamatay siya. Nakita ko pa siyang kausap si Butler Juan ng gabing iyon. Mahinang bulong na isang kasamahan na matanda sa trabaho. Hindi ako naniniwalang magagawa yun ni Aling Saling. Marami siyang pangarap para sa kanyang mga apo, kaya malabong kitlin niya ang sarili niyang buhay. Wika naman ng isa. Tahimik lang siyang nakikinig sa usapan ng mga matatanda habang nakakubli sa isang gilid. Napaisip tuloy si Camila bigla. Kung tamang ang sinabi ng mga to, sino naman ang papatay kay Manang? Pinilig niya ang ulo. Imposible yon. Naghahanap lang sigurong mga ito ng masisisi sa nangyari. Butler Juan, tawag ni Camila nang makita itong naglalakad papunta sa silid ni Lolo Axus. Sa tingin mo, talaga bang nagpakamatay si Manang Saling? Naalala niya sinabi ng matandang narinig niya. Nakausap daw ito ng binata bago natagpo ang walang buhay. Napansin mo ba na parang may problema siya? Paano ko naman malalaman yun kung hindi pa kami nagkakausap na matandang yun, Mrs. De La Cuesta? Putol nito sa kanya. Sige, maiwan na muna kita dahil kailangan ko ng paliguan si Sir Axus. Paalam nito. Naiwan siyang natitigilan. Paano hindi pa ito nagkakausap ang matanda? Gayong may nakakita dito na makausap ang dalawa bago ito binawian ng buhay. Saka inutusan niyang matandang ibigay ang bonus kay Butler Juan. Kaya paano hindi pang mga ito nagkakausap?
Ibig bang sabihin na hindi binigay ng matanda ang bonus sa binata? Wife, is there anything wrong? Untag ni Zovito nang mapansin ang pananahimik niya. Hindi mo ba nagustuhan ang pagkain? Agad siyang umiling. Gustong gusto ko, Habi. May iniisip lang ako. Sagot niya. Paano kung si Butler Juan palang pumatay kay Manang dahil binawasan itong bonus? Nakahawak sa babang tumangu-tango siya. Pwede, pero paano kung hindi lang binawasan ni Manang ang bonus? Baka kinuha nito lahat kaya nagalit si Butler Juan at tinumba to. Muli siyang napatango-tango. Pwede, pero paano kung may mali siya? Paano kung totoong dahilan ay may relasyon palang dalawa? Tapos nagbanta si Manang na isisiwalat ang lihim nila. Kaya nagalit si Butler Juan. Dahil ayaw nitong mapahiya, tinumba nitong matanda. Napatayo siya at napapitik sa hangin. Pwede, ang bright talaga ng utak niya. Napangawi si Camila nang mapansing nakatingin na sa kanyang asawa niya at ang dalawang pinsan nito. May naisip ka na naman na kung ano-ano no? Nakataas ang kilay na tanong ni Chelsea. Inirapan niyang dalaga. Hanggang ngayon, hindi niya ito masyadong kinikibo. Kapag naalala kasi niyang ginawa nito sa kanya ay naiinis pa rin siya. Biglang natigilan siya. Paano kung tamang hinala niya tungkol kay Butler Juan? Bumuntong hininga si Camila. Huwag naman sana, kaibigan ng turing niya rito. Masakit para sa kanya kapag napatunayan niyang tama siya. Bakit ganun na lang kaporsigido si Butler Juan na ilayo si Camila at huwag madamay sa gulo ng pamilya de la Cuesta? Tama kayang hinala ni Camila tungkol sa naisip niya tungkol kay Butler Juan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.